Gerard sa naturang restaurant ang That 70 Show stars na sina Laura Prepon at Danny Masterson, ang Malcolm in the Middle star na si Christopher Masterson at ang record producer na si Steve Aoki. Wala pa namang pahayag ang mga naturang celebrity tungkol sa issue. Samantala, legendary band na The Beatles sampok sa anti-piracy campaign sa Music or na Music Matters. Pumayag sina Paul McCartney, Ringo Starr at ang estate ni John Lennon at George Harrison na gawing soundtrack sa promotional video ng kampanya ang ilan nilang sikat na kanta. Layo ng campaign na i-highlight ang kahalagahan ng music sa ating buhay at isulong ang kaalaman tungkol sa legitimate online music services. At yan ang freshest showbiz updates this morning. I'm Lou Andy, your morning kachika. Rhea? Salamat, Luan. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan ang mga unang balita sa umagang ito. Kasama si Pia Arcangel, ako po si Rhea Santos. Kung may balita i-report sa GMA News, i-text ang scoop, space, message space, ang inyong pangalan at address at padala sa 4627. Mga iga, ako naman Arnold Clavio, ito ang unang balita. Pinag-iingat kayo ng Philippine National Police o PNP ang mga taxi driver. Ang mga sasakyan kasi nila ang tila bagong target ng mga karnaper. Sa bagong modus, sinasalisihan ng mga driver na bumababa pansumandali sa kanilang taxi para umihi. Pero karamihan sa mga nabiktima, iniwan palang bukas ang pinto at umaandar ang makina ng kanilang mga sasakyan. Ang ilang taxi naman na natangay nito mga nakarang araw, na-recover na ng PNP. Kaya hinala ng otoridad pera at gamit lang ng mga taxi driver ang puntirya ng mga suspect. Ang sunod-sunod na pagkarnap sa mga taxi, yan ang ating tatalakayin ngayon. Para po sa ating talakay, narito ngayon sa ating studio live si Police Superintendent Ferdinand Villanueva, ang hepe po ng QCPD Anti-Carnapping Unit. Police Superintendent Villanueva, welcome po sa ating talakayan. At okay, mga taxi driver, ayan, manood kayo at ito, kayo pala ang bagong target ngayon. Sino bibili ng taxi? Medyo, namimili sila ng medyo branded or gagamitin ito sa iba pang krimen din? Meron pong mga insidenteng ganon na minsan po nasasilisihan nga po yung taxi drivers natin. Oo nga. Meron pong mga insidente na minsan po pinapalitan lang ng sign yung taxi at pinapasada rin po pinapalitan ng plaka. Meron pong insidenteng ganon. Meron naman pong insidente na inaabandon na po sa isang lugar. Minus po yung ibang spare parts na siya naman pong binibenta naman sa ibang mga mga kababayan natin. Kasi kalimitan ng mga taxi driver, pagkakain dito sa may dito lang sa may rotonda, no? May isang paborito silang kainan dyan bukas ho yung sasakyan, iiwan ho yung, parang tiwala ho sila na magbabantayan sila ng sasakyan. So iniiwan ho bukas yung sasakyan, nandun po yung susi. Yun po ang dapat iwasan. Yun po ang dapat iwasan ng ating mga kababayang taxi driver na wag pong magtiwala. Dahil nga po sa mga ganung punto na nagre-relax yung driver natin, doon po mapapasok yung salisi natin. Ayan. Yung iba naman umiihi iniiwan nila, no? Opo, isa po yan sa ating tinitingnan dyan na maaring sabihin po natin sa ating mga taxi driver na mag-ingat po na huwag iwanan na nakabukas po yung makina at dalhin po yung susi pagbaba po ng kanilang taxi. Isang grupo lang ho ba ito nakikita nyo, Superintendent Villanueva, na tumitiran itong mga taxi ngayon? Base po kasi sa insidenteng na itala, hindi lang naman po yung salisi ang nakikita natin mayroon pong ang motibo talaga ay yung pangunahing motibo niya ay pang-hold up, makuha po yung pera sa loob ng sasakyan at iiwan po yung taxi sa isang lugar pagkatapos pong makuha yung malagang bagay sa loob ng sasakyan. Mayroon naman pong insidente na kung saan po talaga ang motibo ay manguha ng sasakyan, manguha ng taxi at kunin po yung mahalagang spare parts at siya pong ibinibenta doon sa ating mga kababayan. Yung buong kaha, iniiwan na yun? Iniiwan na po yan at nare-recover naman po natin. Okay. Meron lang ako gustong samantalay na tanong dahil ito galing na rin sa ilang mga nabibiktima. Kunyari nakarna po ang sasakyan ko at dito sa Quezon City, tatawag ako sa inyo. Parang matagal ho yatang maitimbre na hot car yung sasakyan ko. Inaabot daw po ng buwan pagdating sa Highway Patrol Group tsaka sa LTO. Kaya yung leeway na yon naibebenta na ho ng
Pag tinanong, hindi pala to hot car. Pwede ho bang maiklian yung ganung pag-alerto? Tama ho ba, di ba? Na medyo matagal-tagal ho, ano? Na Kasi po mapasok minsan yung pong dokumento na dapat po maging requirements para po doon sa issuance po ng nationwide alarm, hindi pa po makumpleto nung ating... may requirement ba yun? May requirement po kasi ganyang proof of ownership po. Ibig sabihin po yung source ng sasakyan. Kunyari, ako pumunta sa polis na ninakaw yung sasakyan ko, kailangan patunayan ko na sasakyan ko yun. Ay, sa una pong halimbawa po nakarnap ang taxi, pwede pong i-flash alarm kaagad. Naipa-flash naman po Flash antimano. alarm yun. Naka-flash alarm po yan para po sa immediate na recovery at saka apprehension po nung Okay. possessor. Kung may lead ho sila, Superintendent Villanueva, saan ho sila tatawag? Particular dito sa Quezon City na, naku, nangunguna pa lang Quezon City sa carnapping site dito sa Metro Manila. Ayan. Ano bang iingatang lugar? Ayan. At saan tatawag? Yung pong sa taxis natin, mayroon pong naitala dyan sa may kanto ng Kaingin at EDSA, yun po yung ilang na lugar. So, maaari pong tumawag sa opisina ng District Anti-Carnapping 434-7183 at kung medyo busy po, pwede po sa Patrol 117 at siya pong mabilis na nakakapag-connecta doon sa District Tactical Operation Center natin. At siya naman pong nagpa-flash ng alarm sa ating local stations unit. Anong lugar sa Quezon City iwasan namin? Murato. Mayroon pong isang naitala sa may Delgado at saka Rodriguez. Yan po yung huling naitalang insidente ng carnapping. Yan naman po ang pinoprotekta na. Pero sa mga pribadong motorista, Yun nga pong lugar na yun. Delgado iwasan, tsaka... Yung scout area po, kasi sa scout gabi area. medyo madilim na. Then mayroon pong isang naitalang insidente sa Rodriguez Boulevard po. Kagabi, ang sinita nyo, yung merong may naglalambingan sa loob ng sasakyan. Minsan po kasi yung nakaparada po. Yan po, Nakipaghabulan ho, di ba? Sa Aurora Boulevard na yan po kasi minsan nakaparada na yung makina ay umaandar. Yun nga po yung sinisita natin dahil minsan po ginagamit po nila sa akyat bahay. Inaantay na lang pong lobas yung So, tsempuhan lang pala pag iba yung ginagawa sa loob, no? Opo, mayroon po kasi Bawal din yun, di ba? Actually po hindi naman na bawal, kaya lang po yung preventive measures natin na ginagawa para po maiwasan yung ibang insidenteng mangyari doon sa lugar na So, yun. kung hindi nila maiwasan, patayin yung makina. Opo. Para wag na pong matutukan kasi po pag sa ilang na lugar medyo natututukan Baka po. mga biktima pa kayo eh. Opo. Okay, maraming salamat Police Superintendent Ferdinand Villanueva ng QCPD Anti-Carnapping Unit. Yan po ating talakayan. Mag-ingat po, doble, triple. Ayan. Magbabalik po unang hirit. Salamat po. Ang Silver Swan ay saludo sa manlalarong Pinoy at sa kainan, maging half Pinoy man o purong Pinoy. Alok lagi ang kaibang sarap. Sa unang tikim, sama-sama sa kasiyahan. Panlasang Pinoy, panalo sa sarap. At sa mga di inaasahan, sama-sama pa rin sa chibugan. Silver Swan Soy Sauce, kalidad na panalo sa taste mo. Silver Swan Soy Sauce, ang original champion sa panlasang Pinoy at half Pinoy.